Rap yan, wala pa daw karapatan mag-call out sa battle. Mot ayaw pang labanan si GL dahil ito lang daw makikinabang at Looney naging daan para magkaayos si Pio at TPC. Alamin natin ng mga yan, so tara. Sa labang Rapian vs Blardel, sa rounds nga ni Rapian, meron siyang kinall out ng mga battle MCs tulad ni Balakid, GL at Tipsy D. Kung gusto mo mabawi mga linya mo, Balakid, bumalik ka, magkita tayo dito, G! Ano, G? Pagtaas ng kamao. Isigaw, hindi. Di ko gagayain yung schema na puro G, sir. Pero hindi pwede si Balakid, baka pwede si GL, ano, GL? Ako pa ang yung mina, mama. Hindi pwede si GL, pwede na yung sinagtala, ano, GL? Para sa akin, ikaw ay easy G. Kung di pwede si GL, pwede na si Tipsy D, ano, Tipsy D? Kung maalala niyo, minsan siyang sinita ni Slack One sa gawain niyang ito dahil sa pag-call out niya kay Apok. Ito si Rapian! Debut niya dito, si Charisma. Battle of the Night ka pa nga nun. Sa kalagitnaan ng battle out of nowhere, si Apok bigla niyang hinamon. Ang tanong, bakit kaya hahamunin ng isang Rapian ng isang Apok kung alam niyang magtutunog siyang desperado? Kasi alam mong siya lang ang makakapagbigay ng break sa'yo at matagal mo nang sinulatan yung tao. Boss! Boss! 4 battles pa lang, oh. Round 1 isa buhay, Apok. Ba't ka nagpadala sa mga bago mong pambato? Biruin mo para mong binigyan ng permit yung mga balak nitong gago habang andun sa gilid yung arkitektong walang kaalam-alam sa plano. Pero Ang pag-call out nga sa battle, isa ito sa gustong-gusto ng mga fans dahil sa angas nitong nabibigay sa MC. Pero ang pag-call out nga ni Rapian kay Balakid at Tipsy D, tila hindi nagustuhan ng Tito Badang natin. Ito naman kasi mga bago, nagtataka ako. Ang pag-ball out sa kanila parang normal na lang. Pero di nila inisip yung siyempre, respeto na lang, 'di ba? Kaya nga gumaling yung mga baguhan dahil sa una, 'di ba? Kumbaga, natuto kayong gumaling dahil sa mga una. Ngayon, alam niyo nang kaya niyo talunin yung mga una, nawawala na kayo ng respeto. Parang ang nangyayari na lang, sige, kaya ko naman to pero yung era ng tao na yun, yung panahon niya, hindi mo kaya yun. Ngayon kasi kaya mo na. Kaya malakas loob mo maghamon. Una niyang hinamon si Balakid. Si Balakid nagre-rehab Tsaka focus yun sa pamilya niya So, focus yun sa pagbabago ng buhay niya Tapos hahamunin mo. Iba rin to si Rapian no? Kumot magaling si Rapian, pero hindi naman yun nasusi para ipakita mo lalo kang magaling, no? Yung problema kasi nawawala na respeto nyo kasi. So, play palit niya no? Puta, sa isang ilang bara, 4, naglalaro lang doon, 3 agad, no? Talaga ng mga, siyempre, kaya mo na nga Kumbaga, para sa akin kahit sino, basta nakakalamang ka, ang ano kasi dito ang masasabi ko, napag-aralan mo na kasi si Tipsy D. Nakapaghanda ka na rin siguro. May mga bara ka na para sa kanila. So malakas na loob mo maghamon. Kasi yung respeto kasi minsan, di ba? Iba kasi yun Kapag naghahamon ng bago sa datihan na alam niyang kaya niya, pambubuli tawag doon. Sa kabilang balita naman, panibagong rivalry na naman nga nabubuo dahil pinahagingan ni GL si Mot sa naging laban nito kay MR Industria. Kasi tapos na si Sur, Vitrum, MR, sinusunod sa Etivac, sino matutodas? Baliktaran na ba, boss? Baliktaran na ba, boss? Para yan maulats. Yung kapwa ko kampyon, ito na yung oras. Magsulat-sulat ka na, paring Jonas. Pero sa interview ni Mot sa segment ni Tito Shernan na Dayo Podcast, dito tinanong ni Shernan kung may chance kaya na mag-battle sila ni GL in the future. Sagot nga ni Mot, hindi pa daw panahon para magtapat sila ngayon. Kumbaga si GL lang daw makikinabang pag naglaban sila. Siguro mas gusto pa ni Mot na magpahinog pa ng gusto si GL. Pero aware si Mot na kaya siyang talunin ang taong ito. At sa uling balita, itong nagdaang mga araw nga, naging mainit ang sagutan ni Pio at TPC dahil sa pagsita ni TPC sa Tambay Brand. Pero humupa din ang tensyon matapos tumahimik ang magkabilang panig. At sa break it down nga ni Looney, dito nagas niya si Pio at tinanong siya ni Looney about sa sagutan nila ni TPC. Karoon kayo ng sagutan ni TPC. Oo, yun nga Parang napanood ko yung napanood ko yung... Alam mo, isa yun sa isa yun sa isang
maling reaksyon ng isang nasaktan. No? Nasaktan kasi sino ka ba? Hindi man kita kilala. Hindi ko siya napapanood. Kasi hindi siya dumadaan sa akin hanggang sa maraming nagtatag sa akin. Tapos, syempre, dahil hindi ko nga alam kung ano yung mga content niya, meaning hindi ko alam na ganun pala talaga yung mga contents niya. Na madalas pala siya magsabi ng weirdo, na ganun. So, kasi bilang tinag ka lang, tinignan mo, nakita ko sa kanya nakalagay yung weirdong brand and tambay ka. Para sa isang brand owner na may pinaglalaban at positibo naman yung purpose, masasaktan ako. So, yung bunga nun, na, syempre, aminadong di naman ako, matalinong, edukadong tao, siyempre, bilang isang taga-maneho nun, alam mo yun, parang hindi mo pwedeng binang-sink in na sa akin nung humuhupa na yung emosyon ko, yung galit ko. Doon na nagsisink in sa akin na tama pala talaga yung point niya. Yun nga lang, may mga bagay na sana hindi na lang sa amin. Or kung sa amin man, yung kung constructive or... Hindi ba kayo magkakil? Matapos ngang mag-guest ni Pio sa Break It Down ni Looney, next upload nga, saktong si TPC ang nag-guest niya. At syempre, di nakaiwas si TPC sa tanong kung anong pinagmulan ng sagutan nila ni Pio Balbuena. Nitong nakaraang linggo, uminga yung internet dahil nagsagutan kayo nung... Ito rin, Nag-guess mo nitong nakaraan. Oo, nakaraang kong guest si Pio. Shoutout kay Pio. Yo, shoutout kay Pio. Ano, ayos lang ba kayo ni Pio? Sa totoo lang, quiz. Never naman sumagi sa isip ko na ayaw ko sa kanya. Kasi nakita ko sa video nyo na hindi raw siya familiar sa akin. Pero ako familiar ako kay Pio Balbuena. Hindi lang ako familiar sa kanya as a person. Pero marami kaming common friends na discover ko lang nung nagkasagutan na kami sa internet. So, Paano ba nagsimula yun? Ano mo nga? Kasi nakita ko na lang ito nagkakagulo simula na. lang nun. Pero ito, papangunahan ko na. Kaya rin ako huminto na sa, hindi na ako nagdagdag dun sa init kahit pakaputukan. Kasi sabi na iba, cloud chasing na yung ganito na sinasagad ko engagement. Hindi, kahit pakainitan niya, huminto na ako at nag-move forward na ako. Kasi, sa peak nung init, after nung nagka-unbound na rin si Pio, tapos the aftermath, for some reason, uncomfortable ako sa nagawa ko. Tapos, ang dahilan niya, quiz, parang meron kasi akong video previously na nagawa. Tapos, pinakinggan ko yung sarili kong words dun sa video na yun. At nahipokritohan ako sa sarili ko kasi yung ginawa ko kay Pio and sa brand niya is something na nag-go against sa words ko dati. Kasi meron akong kin-criticize na influencer dati na parang binash niya yung isang establishment, isang business. Base nga sa pahayag ng dalawa, makikita natin na nagsisisi din sila sa nangyari. At mukhang ang hari ng tugma pa nga ang magiging daan para magkaayos si TPC at Pio Balbuena. So kayo ba mga kuys, ano masasabi nyo sa sagutan ni Pio at TPC? Dapat na ba silang mag-ayos? At kung mangyari sa hinaharap ang labang GL vs Smooth, kanino kayo dito? Kung ano man sa loobin mo, comment mo lang sa baba na mapag-usapan natin yan. So yun lang, God bless.